Welcome everyone. This is our new channel. And we are the Faceless Ones. Welcome sa Nagbabaga Patatas or Hot Potatoes. So basically, in this channel, we will discuss anything that's trending or yung mga mainit na pinag-uusapan dito sa Pilipinas, sa buong mundo, or anything in social media. I'm your host, Premo for short, and I'm joined by... Hi guys, so my name is Luwalhati, Ati for short. So I am also one of your hosts here. Again, Nagbabagang Patatas. Yes. So, And just disclaimer, yeah? So just quick one para clear lang tayong lahat. The views expressed in this segment or conversation are those of the host and do not reflect the opinions of say the Faceless Ones in general and also the other affiliates or its other hosts. So these are opinions from Primo and me about the topics that we're talking about. So yes, hopefully this will be so we hope na this is something that you guys will enjoy din, no? While we're also enjoying it. Siyempre, conversationalist kami nito ni Primo, so we're really like talking about this kind of topics and then yung mga point of views na out there. So moving forward, yes, thanks for that. This is the first episode ng Nagbabagang Patatas or Hot Potato, but moving forward, of course, we'll also receive your feedbacks. But for now, let's just focus on the specific storyline. So, Primo, what are we talking about, or ano bang topic natin ano bang patatas natin for today? Yes, maraming salamat, Luwalhati. Grabe, no? So, pasensya nyo na kami, guys. This is like a first episode. So, pag-uusapan natin today is, of course, Britney Spears, The Woman in Me. So, itong book na to, kaya naman natin lahat na Britney. Although hindi siya Pilipino, pero ang laki ng influence niya sa ating mga Pinoy. Sobrang sikat niya nung 2000s or the late 90s. And just this last week, I think October 24, she released a book named The Woman in Me. Basically, masasabi natin she's one of the most controversial artists in her generation. So she released like a tell-all story of her sa lahat ng mga pinagdaanan niya. So ngayon mag-deep dive lang tayo doon sa book or sa buhay ni Britney bilang isang celebrity and as a person na malaki yung influensya sa ating mga Pilipino. Yeah, so pag-uusapan muna natin. Ang dami kasing pwedeng pag-usapan about sa book, no? Kasi grabe, sobrang makulay yung buhay ni Britney Spears. So, usapan natin yung rise to fame niya. So, she started from Disney and I'm not sure kung ano talagang, Luwalhati, do you have any idea ba dun sa pinag-umpisahan ni Britney on, about the fame? Okay, so pop star fame talaga, tapos just to provide background, and although more or less people kilala na talaga siyang masasabi mo ng icon, no? It's not just the term, pero figure, di ba? Tapos child star talaga siya, siguro early 2000s, mga ganong year. Child star siya, and then she progressed to fame. Nagkaroon siya ng nag-teenage, of course, tapos nag-iba yung images, yung image niya kasi syempre they're growing up, di ba? Medyo pangit lang din kasi during that time medyo ano bang tamang term, ano bang termino yung objectified, di ba? Yes, during that year, parang objectified. Yes, so objectified yung hindi lang siguro babae, no? It's just that babae lang talaga yung person of interest. Masama yung tingin sa babae talaga. Parang may double madaming standards. mga biases or parang medyo pragmatic yun eh. Misogynistic, 'di ba, in a way. Pero yung concept natin about women, especially dun sa katulad nila, as you know, konti lang sila eh. As far as entertainment industry goes during that time, either siya o si Christina Aguilera lang naman yung iisipin mong mga artist, right? So ayun na nga, during that time, rise to fame, syempre
fame comes along with controversy. So Yes. from nandun yung image na from child star to a sex symbol. Talagang ano siya, I mean, as you know naman may mga videos or music videos siyang talagang medyo Provocative ganun, mga. provocative, yeah. So from nagsimula, tas yung ano yun, I forgot the songs, parang Baby Hit Me One More Time, Or pati yung title Yeah. yung title itself kung i-analyze mo talaga parang masochist ka ba kaya Baby Hit Me One More Time. So parang yung mga panon gusto na lang maging medyo spicy yung mga titles ng song, of course catchy, that way people, yung mga tao mas ma-hook sila. And then nandyan yung issue as she's growing up, after noon, sex symbol, controversies, adult na siya, na-involved siya sa drug use, substance abuse, Yes. cut, na-involved siya sa substance abuse, tapos nandyan na yung, syempre, yung medicina, and then alcohol, no? And then nandun pumasok din sa storyline niya as an adult yung mga marriages niya, yung mga relationship niya na may ilang beses pa siyang kinasal. very publicized. Yeah, but ano siya, ano siya, ang tawag doon, inamin naman niya. Nagtapat naman siya na yung isa sa mga marriages niya is parang it's just gusto ko lang ikasal. It's a whim. Hindi siya something na out of pure love or something like that. So inamin niya naman yun. Nagtapat naman siya tungkol doon recently. So yun, that's basically where we're at in terms of career. Yung Tapos career. madami rin naman siyang pinagtapat eh. Sige. Pero for now, yeah, yun yung rise to fame part na of here and now. Yeah. Basically si Britney kasi is like a woman na parang she doesn't need introduction no? Kaya natin correct. Siya, say mo kanina, parang she's already an icon. Sobrang dami niyang hit songs. But then again, yun nga, yung price of fame, which is yung mapuput talaga yung buhay mo sa microscope or at least sa fishbowl. Alam mo yun, na parang everyone is like watching you. So lahat yun. So syempre teenager siya. Ano mo yun, kung mapapansin, kung siguro isa sa mga kanta niya na naalala ko yung I'm not a girl, or not yet. Basically, 'di ba? Parang sinasabi niya, nandito siya sa phase na yon na hindi na siya bata. So ayaw niya na pinagsasabihan siya. So alam mo yun. Pero hindi naman siya, she's not a woman yet. So basically, hindi niya naman sinasabi na parang she has figured it all out. So nasa ganung age siya sumikat and she's on the top of the world. Wala naman nakakapag-deny yun na parang she's on top. Alam mo yun? Correct. Parang tinatawag nga siyang pop star. Parang princess of pop. Parang pop princess, parang gano'n. Parang diba kung si Madonna yung queen of pop, siya yung princess of pop. Gano'n. Pero because of this, ang daming yung buhay niya, yung isa sa mga controversial is yung yung mga relationship niya, and of course there's the famous relationship yung Britney Justin Timberlake. And in this book, ang dami niyang reveal, sobrang juicy ng mga ni-reveal niya about, well, in this book parang summarize na parang all of the men in her life sucks, alam mo yun. Parang talaga siyang naging maayos na nakarelasyon, and especially ito yung Justin Timberlake kasi parang silang sikat na tapos parang sila yung power couple. Correct. Hindi parang talagang sila yung power sila yung power couple, parang Brad Pitt, Angelina Jolie, parang ganun yung mga tingnan nila nung time na yun and then mga bata pa lang sila noon, and alam natin na sobrang controversial na naging relationship nila. Kung mapapansin mo or kung alam natin, Justin Timberlake released a lot of songs kasi parang pinalabas niya before na Britney cheated on him. So Crimea River, What Goes Around Comes Around, lahat yun about Britney Spears cheating on him, and lahat yun hit songs. Pero dito sa book na to, na-reveal ni Britney na hindi lang siya yung cheater, pati pala si Justin Timberlake cheated on him. So alam mo yun, parang two-way street pala siya, hindi siya hindi yung isa yung naiiwan, but they did it to each other. Gantihan to dahil sinaktan mo, sasaktan kita.
Kaya nga, parang hindi, alam mo yun, parang pinalabas mo akong masama sa public for the longest time. Pero i-reveal ko ngayon na hindi lang ako yung cheater. You cheated on me also. Alam mo yun, kaya ka grabing effect kay Justin Timberlake ngayon eh. And not just that, there's also this case of For abortion. sure. Grabe, May backlash yun sa kanya. Isang pasabog niya yung abortion. So, the story was, mga bata pa sila noon. And you know, syempre, bata ka, ano mo yun. And parang mainit tayo, very, you know, when you're a teenager, you're horny, you're everything, ganyan. And yun yan, ang nireveal niya sa book niya na Mapusok. Oo, yun. That's the word. Okay. So, basically, she got pregnant and pinag-usapan nilang dalawa ni Justin Timberlake, and I think na pagkasunduan nila na mutual agreement. Na for the betterment of their career, na pa-abort siya. Pa-abort niya yung bata. And then, alam mo kasi, siguro, during the 2000s, this will, you know, the public would have crucified them with this. Kasi sobrang tabu pa ng abortion eh. Diba? Isang malaking sensitive na bagay yun eh. Pero hindi siya, alam mo, nung ni-reveal niya to, sinabi niya na ang daming nag-accuse, like parang was she gaslighted to thinking na alam mo yun, na ikakasira ng career niya yun, yung bata, ganyan, na parang that will be the end of your career, kaya nila ginawa yun. And she said na parang isa rin yun sa mga nag-hunt sa kanya. I mean, if you listen to Every Time, yung one of the song, may sinabi siya doon na parang, alam mo yun, nagsusorry siya. Nagsusorryhan siyang something, yung baby, I think, na parang my weakness caused you pain. So basically yun yung isa sa lyrics niya, nagsabi niya, shit ba yun yung ano niya dun sa bata. Pero what do you think of it? Anong tingin mo dun, Ati, sa, I mean, kasi syempre bata sila, like siguro early 20s or maybe teenager nung nangyari yun. Okay ka ba dun? Or I'm not sure. What are your thoughts? Medyo lalakasan ko yung loob sa pagsagot dito, no? Kasi kailangan. Again, ito yung isa sa mga topics na parang may isip mo, medyo gray area din eh, no? Sensitive. Kung ako yung nasa inisip ko kasi kung nandun ako sa edad na yun, siguro ngayon magiging ibang storya yun na kasi mas responsable na ako, hindi na ako kasing immature nung bata ako. So kaya ko siyang panindigan if ever that mangyari sa akin to. Pero sa tingin ko dun sa mga panahon na yun, okay, magno-no pa rin ako. Kasi pro-life ako eh. Mahirap mang pero ako yung tipo ng taong responsable mula umpisa hanggang dulo. So, kung yun yung responsibilidad na nasa harap ko, magiging pareho pa rin yung decision ko na parang paninindigan ko pa rin yun. So, I'll keep the baby. Tapos, siguro, iba yung sitwasyon kasi, ayun nga, figure siya, tapos sobrang sikat niya. May pressure din yan for sure kasi wala naman siyang choice eh. Alam naman natin, para kasing, tama nga na sabihin na parang memoir to eh. Tapos, parang expose ng lahat ng pinagdaanan niya bilang tao. Tapos, katulad nun, yung nai-experience niya ngayon, na-mention niya ata yung nasabi mo, na-mention niya sa interview din na, parang this is something na, parang hunting her hanggang ngayon. Kaya, parang, naiisip niya every time. So, it's something na permanent scar mo na. Pilat sa pagkatao mo habang buhay mo dadalhin. So, parang sabi nga nila, kung ayaw mong gawin yung isang bagay at saka iniisip mo pa lang sa umpisa na ito yung something na pagsisisihan mo, siguro mas magandang maging iba yung mo. So, yun lang naman yan eh. Siguro iba yung stand ko, iba yung mga pinagdaanan ko bilang as a person kumpara kay Britney. Close kami, Britney ang tawag ko sa kanya. So, pero magno-no pa rin ako sa abortion. Pero kung nandun ako sa mismo sitwasyon niya, let's see. Medyo kasi iba. Parang ang choice mo kasi to become like the biggest pop star in the world. Alam mo yun? Parang
or like Sobrang having a kid kontrolado or yung being like a biggest pop star. Parang ano yun eh, parang naman fame and fortune nandun na siya eh. I-give up mo ba yun? Parang ganun. Kasi pag sinabi mo tuloy niya yung pag-aanak niya, syempre she has to like take a break. At alam mo yun, yung mga time na yun, parang hindi, you can't afford to take a break kasi ang attention ng tao sa'yo as a famous person, maiksi lang naman eh. Ako naman, yung sa cheating pala, sige. hindi ko pala hindi na, gusto ko lang itong pag-usapan. No? Okay. Kasi isa rin akong fan ni Justin Timberlake. So, pinili ko din yung mga album niya, mga cassette tapes niya. Oh no, alam na nila. Cassette tapes mode pa to. Mapainom ng cassette tapes. So, fan na fan din ako ni Justin Timberlake. Tapos, di naman ako nag-antay sa kanila or naglaylo sa isa't isa. Pero kasi, alam mo yun, meron kang tinitig-ng couple talaga when you're young. Yun yung parang ideal couple para sa'yo. Kasi parang ganun yung yung nailalabas sa media tungkol sa kanilang dalawa na mga panahon na yun. Tapos, ayun yan, nag-cheating. Pero at that time, wala akong doubt na maganda yung kanta na Cry Me a River, tapos magaling na dancer si Justin Timberlake. Yes. Pero parang naisip ko na noon pa lang dun sa kanta na yun, no? Parang siya lang ba yung nabi-victimize? So, magandang nailagay sa spotlight din yung part na yun. Yeah. Pangit nga lang kasi parang na-involve pa si Justin Timberlake dun sa mismong storya. Kasi may mutual consent sila. Pareho silang sikat that time. Wala silang choice. May mga bagay ka kasi din talaga na i-give up or i-sacrifice kung gusto mong Kaya nga siguro nag-break sila, di ba? Like the price of fame. Correct. Yun na. Isa yun sa mga, tama yun na nabanggit mo, no? The price of fame. Isa yun para sa kanilang dalawa. Pero yung cheating part, feeling ko ginawa nila sa isa't isa yung kahit nung Cry Me a River season pa lang. So, maganda lang yung kanta. Pero pangit lang talaga yung pagka na parang na-victimize si... although siyempre victim din naman siya. Pero parang siya lang kasi. So at least ngayon nabibigyan ng linaw ni Britney na alam mo yun na parang... Tama, oo. Hindi lang siya, alam mo, parang you also did me wrong. Parang ganon. Pero grabe yung bubuli ngayon. Like, Justin Timberlake, I think, yung sa kanya... parang enough niya at lahat ng comments niya sa social media tapos parang nag-move siya somewhere kasi grabe yung backlash sa kanya ngayon yung mga fans ni Britney parang totoo ba? Kasi may nabasa ako somewhere, hindi ko lang siya sa tweet or sa X ganun na parang nag-move siya sa Mexico ganun kasi grabe yung paghaharas sa kanya ng mga fans. Putik Mexico. Okay. And yeah, ate for me naman ako in terms of abortion na napanggit mo na parang sa akin nakita ko yung angle nila alam mo, syempre ako naman hindi ko as a man, hindi ko naniniwala pa rin ako na wala akong say pagdating sa kung anong gustong gawin ng babae sa katawan niya. So ang ko lang doon is nakikita ko or naiintindihan ko and for sure she has her reasons or silang dalawa kasi mutual naman yung naging decision nila. Maybe hindi rin alam kung may involved ng management or kung may mga lalaking tao na nag-injok sa kanila na you should do this, ganyan. Pero alam mo yun, I think ang sa akin lang is don't parang for me, let us not parang judge or being too hard to women who did this, yung mga nagpa-abort kasi mahirap na nga sa kanila yun ano pa kaya ikaw nag-aano ka na kasi we always say na parang okay, we're pro-life, ganyan, ayaw ka nang ganyan. So and if you abort someone parang napakasama mo ng tao. I think because we always have that stigma to women na nagpapa-abort kaya sila na-feel bad sa sarili nila. Ako kasi hindi ko talaga mailalagay yung sarili ko sa posisyon ng isang babae kung dumating siya sa point na magpapa-abort siya. Of course, malaking topic yan, yung abortion, Ang ko lang is, we should stop judging women kung nagpa-abort sila or they've decided to pa-abort. Kasi for sure, it's also hard for them. At yung pag-stigmatize natin sa mga babae na to
is yun yung nagkakos sa kanila na parang naging too hard for themselves. I don't know, basta yun lang yung point ko. So, yeah, I think for me, hindi naman malaking issue yun yung abortion na yun. I mean, naiintindihan ko exactly kung saan sila nanggaling na mga, tsaka yung grabe yung give up niya, yung price of fame. Pero, naawa lang ako na hanggang ngayon inahunt pa siya or I don't know kung inahunt pa siya or anything. Kasi yun yung gustong iparating, yun yung pinaparamdam ng buong mundo sa kanya. Na parang, why did you do that? Ganyan. Anyway, let's moving on. Sobrang dami ng, alam mo sa sobrang dami ng Daming pa rin pag-usapan, no? So ngayon, isa sa pinakamalaki is of course the conservatorship. So more than 10 years siyang under ng conservatorship. So basically, nangyari kasi to after siguro ng divorce niya with Kevin Federline, yung sa husband niya, and she was accused of losing her mind. Tapos, of course, 2007, so hard for her, or, those times na parang she shaved her head, nagkaroon siya ng mga public scandal. So, it seems like they've decided na parang wala siya sa medyo katinuan. So, she was under the conservatorship, which, nag-limit sa freedom niya. So basically, wala siyang access sa finances niya, wala siyang access sa mga decisions niya, wala siyang say kung anong gagawin niya sa career niya or sa buhay niya kasi under siya na conservatorship sa father niya and other people. So what do you feel about it? Sa the Free Britney movement. Free Britney movement. Ang ganda, no? This is something that eye-opener din to talaga sa atin. Tapos, in light of conservatorship, maraming sa industry na to, nababalot ng mahiwagaan yung tunay na personalidad at buhay ng mga artista. Yun yung reality natin, di ba? Eto kasing siguro medyo extreme, extreme lang yung kay Britney. Kasi parang, alam mo yung siguro kung iniisip ko to nung chine-check ko yung libro niya. Kung ako yung nasa posisyon niya, para akong tao na nasa rehas. Wala akong pinagkaiba sa taong nakakulong. Kasi wala akong kalayaan para gawin yung gusto ko. Unang-una. Yes. Tapos, bukod doon, hindi siya something na parang masasabi mo lang parang maa-address mo simple pag sinabi mo wala kang kalayaan. Kasi ang lahat tayo may free will, 'di ba? As a person, pinanganak tayo na meron tayong free will. Pero siya, parang tinanggal mo 'yun. Sino ka sa buhay niya for to do that? Naiintindihan natin na merong limitasyon yung buhay niya as bilang artista, no? Pero parang kung yun yung extreme talaga parang lahat kasi period para black and white, wala kang pwedeng gawin na hindi pwedeng hangga't hindi ka binibigyan ng parang approval nung taong may hawak sa'yo. Yes. Tapos, nung panahon na yon na-mention din dun sa storylines na kailangan niyang gawin yun. Kasi nung parang inanulalo yun, in-insist, kasi pinagtiinan na kailangan yun. Kasi, yun nga, na-mention mo na parang yung image niya, kailangan daw linisin kasi nagiging ano-ano na siya. Tapos wala na daw siya sa katinoan. Shinare niya naman na kaya siya pumayag. Yung iba siguro sasabihin, may option naman siyang hindi kaso nakasalalay dito yung relationship niya at saka yung mga buhay ng mga anak niya. Yes. Na magulang ka or kahit nga inadopt mo lang yung bata pag mahal mo na yung bata na yun. Tapos may taong kukuha sa'yo, pets na lang. Pagka nakuha mo yung mga alaga mong aso o pusa, stray, dinampot mo lang, tapos may nangyari doon. Oh my God, siyempre affected ka na. What more pa kapag anak mo mismo. So, dito, wala siyang option. Literal na kailangan niyang sumailalim ulit dun sa conservatorship
at wala siyang option na tumanggi. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi na makikita yung mga anak niya. Ganun ka-extreme yung situation. Grabe yung sacrifice, no? Yeah, oo. Pero yung sa conservatorship kasi, although syempre maintindihan mo naman na saan nanggagaling yun. Like for example, in financial matters, pag yung isang tao kasi wala, sabihin mo wala siyang sound judgment. So syempre sa na sobrang yaman niya, there's a possibility kasi na pwede niya ipamigay yung pera niya or something. Hindi naman sa extreme na inasasabi natin na kaya gawin niya yun. Pero yun yung mga reasoning nila kung bakit siya naging under sa conservatorship. Una yung pera. So pero yung decision about her career, yun yung hindi ko maintindihan eh. Kasi parang kahit na nga daw yung anong yung sa residency niya, pinipilit lang siya na mag-show, pinipilit lang siya kahit na hindi na yung sa mental health niya. Parang there's this point, 'di ba, na yung tatay niya, yun syempre yun yung manager niya. Pinipilit lang siyang gawin tong mga show na to, yung mga Vegas show na to, kahit na hindi naman na sa kalooban niya, hindi niya ayaw niya, kahit tutol siya doon, pero wala siyang magagawa. Pero grabe yung naging sacrifice niya. And I think we're just happy na natapos to, no? Na kahit na sobrang tagal na rin, sobrang tagal nung under siya ng conservatorship, nalabanan niya to eh. And ng paghihirap niya. Like she's in a better place, like I mean, hindi naman sana, pero parang better situation na siya ngayon. Kaya grabe din yung naging sacrifice niya, especially for her children, di ba? And which will come to na parang yun niya, yung sa family niya. Right now, I think they're not in talking terms. So, I think, siyempre, kung ako ba naman, di ba, ginawa sa'yo ng sarili mo, kasi napakasakit pa yun, kasi sarili mo pang pamilya eh, di ba? Correct, tama. Pinipirahan ka ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo. Grabe. So, they're not in talking terms, but sinabi niya na open siya later on na mag-forgive pa din. So, gusto mong pag-usapan yung sa sister niya. Actually, yung sister niya medyo sikat din eh, di ba? Parang kind of, I don't know, medyo naging viral itong sister niya like last year, I think, during the... Ayoko sana siya ma-emphasize. Kasi joke lang. Nag-ano siya eh. Supposedly, dapat mag-release din siya ng memoir. Actually, yung name ng, sabi niya, mag-release ako ng memoir, walang kinalaman kay Britney. Pero nung nag-leak na yung title ng book niya, I Must Confess. Seryoso ba? Oo. Okay, nakakatawa yan. Yan pa naman yung gusto natin, sanang, patitulo nitong episode na to. Anyway, ako, situation with her parents, tama yun. Wag mo na siyang, kasi okay lang mag-forgive. Okay lang tawag dito. Darating tayo sa point na yun, for sure. Tsaka, knowing yung kung paano ko na idealize yung, kung sino si Britney as a person. Hindi ko siya kilala personally, of course. As a celebrity lang natin siya nakikita, no? Pero, malaki yung kumpiyansa ko na parang capable si Britney Spears na magpatawad ng pamilya niya. Pero hindi ngayon kasi matitake for granted. Kailangan ma-realize ng pamilya ni Britney na ang dami nilang ginawa para kasi hindi lahat ng bagay na ginawa sa kanya is something na nakabuti sa kanya. Kasi nag-backslide din naman yung karera niya, hindi naman siya lahat uphill lang. O kunyari, kukumpara natin siya sa mga katulad ng paborito nating si Taylor Swift. Hindi siya pataas pababa, di ba? Okay lang bumababa ka, pero alam mo yung nung bumaba siya, bumaba lahat talaga, di ba? So hindi siya mabuti sa lahat ng pagkakataon. Tapos para dun sa sitwasyon ng kapatid niya, hindi kasi ako pro kay Jamie Lynn. Tama, Jamie Lynn. Yes. So never ako naging parang fan nitong batang to kasi every time kasi na meron siyang gagawin in public, lagi kasi niyang nadadarag yung pangalan ng ate niya. Parang walang period sa karera ni Jamie na hindi niya kinailangan yung backup ni Britney. Hindi ko naman siya nakitang ganun ka-talented. Parang pag napanood mo yung mga possibility,
Sige, wala akong pake. Opinion ko lang po to, pero pasensya na sa mga na-offend if may fans dito ni Jamie Lynn. May fans ba talaga siya? Pero, pero, Hindi ko lang. feeling ko talaga parang masyado niya nagamit yung pangalan ng kapatid niya sa karera niya. Kung talagang may talent ka, at saka meron kang passion dun sa ginagawa mo, hindi mo kailangan ng pangalan ng ibang tao para gawin. O, saka yung masama Sige. lang sa akin kasi Malaking tulong na yung Yeah. kapatid mo si Britney Spears pag Ah. pumasok ko sa industriya. So dapat ginamit niya yung parang sige, leverage mo. Pero ipakita mo sa tao na meron ka ring pay, 'di ba? Hindi lang yung ari mo. Hindi yung sa Pero akin hindi kasi naman parang ganun. parang ginamit niya kasi yung opportunity pero alam niya kasi yung situation ng kapatid niya. Pero alam mo yun, ginamit niya yung situation ng kapatid niya para lang sa Yan pa pala. paskata niya. Kung okay lang naman sana, kung okay naman si Britney, pero hindi kasi maayos yung kalagayan ni Britney Spears eh. Tapos alam mo yun, nag-suggest pa nga, may nabasa ako nag-suggest pa daw siya ng talk show habang naka-rehab si Britney. Alam mo yun, parang ang sama ng anong nangyayari, tapos ganun pa yung ginagawa mo. Ginagamit mo siya for clout. So, for me, well, alam mo, grabe, daming pwedeng pag-usapan. Pero, anong major takeaway mo kaya sa story na to ni Britney Spears with her? Yung story ni Britney Spears, nare-remind sa akin yung merong famous saying na good intentions are paved way to hell. So, eto, para meron tayong context, no, dun sa saying na to. Parang medyo literal naman eh. Proverb or na to na ang intention mo ay maganda. Totoo. Pero, hindi ibig sabihin nun para dun sa taong or kahit na maganda yung intention mo, hindi ibig sabihin puro positibo yung magiging resulta nun. Minsan may unintended consequences, kumbaga, na tinatawag na meron posibilidad na imbis na makabuti dun sa taong yon, yung action mo mas mapapasama pa sa kanya. Ikaw, what are your thoughts? Hindi, yun nga, maganda yung sinabi mo na gano'n, na parang syempre unang family niya yung involved dito. Syempre wala namang pamilya na gusto makakasama dun sa anak niya. So, doon niya siguro itong hindi lang talaga natin masabi eh. Kasi kung anong talagang intention ng family niya, kung bakit nila ginawa yan sa kanya o sa lahat ng pinagdaanan niya. Maybe, alam mo, ako makita ko kay Britney nung hindi naman ako super fan, pero I respect her and I gained a new respect with to her na dahil sa mga revelations niya at sa mga future na plans niya. Kasi hindi open niya sa sinabi niya, alam niya yung nangyari, pero open pa rin siya sa pagpapatawad. I mean, she's not talking to anyone right now sa family niya. Pero nabanggit niya dun sa book niya na, na tawag dun, na open siya sa pagpapatawad kahit na sa lahat na mga ginawa sa kanya. So doon mo makikita talaga kung gaano siya ka-sweet as a person or kung gaano talaga siya kabuti. At lalo pang maiinis talaga sa ginawa sa kanya kasi dahil sa napakabuti niyang tao. Naalala ko yung interview sa kanya dati, yung sinasabihan siya na parang, what are your thoughts? Bad influence ka daw sa mga babae, ganyan. Tapos yung sagot niya lang parang, I don't know, why are those people like, well, think about that. That's horrible. Ganyan. Makita mo kung gano'n talaga siya ka-sweet, no? So, for me, kahit na hindi ako fan, grabe yung respect ko sa kanya. At maganda yung memoir niya na to, magandang motivation to sa lahat ng tao na nagsa-struggle kasi nakikita nila na kung yung mga pinagdaanan ng isang Britney Spears, ng isang pinakasikat na tao, and kung paano niya nilabanan yan. Feeling ko magandang inspiration yun. Yun yung major takeaway ko, I think. Ang ganda na nasabi mo, tama. Sumasang-ayon ako dun sa lahat ng sinabi mo, no, tama. So, para sa mga makikinig ng aming unang episode para sa Nagbabagang Patatas. You wanna sound off?
magandang oportunidad. Tama ka, no, na pwedeng ma-address mo rin sa sarili mo yung mga bagay. Kasi kung meron ka pinagdadaanan, baka sakaling ma-mention ni Britney yun sa libro niya. Tapos, tama ka na, magiging inspirasyon talaga to. Lalong-lalo na sa mga babae. Yes. Kasi, kunyari, para sa kanya, ang abuse or ang struggle niya ay dun sa conservatorship, yung kontrolado ka. Pero may mga babae kasi ngayon, not to demean naman ng mga lalaki, no. I totally believe in equality. Solely para dun sa mga literal na proven na napatunayang may experience ng kinokontrol sila ng pamilya nila kasi medyo mababa yung self-esteem nila. Isa yon. Tapos meron silang pinanghahawakang sabihin na nating reputasyon. Baka maging inspirasyon din to para makuha niyo yung confidence na hinahanap niyo. Tapos parang take away pa rin, no? Umaba pa ulit. Sorry. Okay. Pasensya na kayo, guys. Madaldal lang tayo. Tapos natutuwa ko dun sa mga sinabi mo, no, pati dun kay hindi tayo nandito para mag-judge. Pero may mga kanya-kanya tayong opinion. Pero this is something na maybe magbabago pa kasi future goals naman natin siguro face value, pero gusto na nating itaas yung sitwasyon ng mga babaeng nasa lugar or nasa sitwasyon katulad nung kay Britney. Okay, so di ko na pahabain pa, no. So madami gaya ng usual, no. Madami tayong pwedeng pag-usapan, literal. Siguro bigyan natin ng oportunidad maybe sa future, no, sa hinaharap na pag-usapan ulit to kapag nabasa na ulit natin, no, kahit tayong dalawa lang. Kasi pero sa ngayon, ayun, sana pagbasa din sila yung mga natin. Magbabasa din tayo in full kasi magandang inspiration to. Tapos sa mga listeners o sa mga makikinig ng namin ng episode na to, if you wanna sound maraming salamat agad. Pero yun, sige, you go. Ikaw na. Kung meron kayong mga reactions or suggestions na gusto niyo pag-usapan natin, or if you wanna sound off sa topic natin, ayan, pwede kayong mag-email sa facelessones@gmail.com or anything. Follow us on social media na makikita nyo sa description. So isang magandang usapan naman to ngayon. Luwalhati, maganda tong start natin, no? So sa muli, ito yung magbabagang patatas or hot potato, and I'm your host Supremo or Primo na lang. And ako si Luwalhati or Ati for short. Yeah, so, see you guys sa susunod ulit. Yeah, susunod. Bye!